Umulan na naman kanina mga kakambing at ako ay nakapangumpay ulit. Pero tanong ng iba nating kakambing, wala ka bang reserbang pagkain ng mga kambing mo kung sakaling umuulan? Meron po. Yan, sadya lang hindi ko ibinigay ngayon kasi umuulan kanina, tapos syempre pag tila nun malilim pa o makulimlim pa, pwede pa ako makapangumpay. Ayan, kaya ginawa ko, nagkumpay muna ako nito at binigay ko sa kanila. Naubos na nila yung marami dun. Ito panibago na. Ngayon sasapat ba yan? Hindi, babalik pa ako para kumuha ng aking mga kumpay. At syempre nakita nyo yung kalangitan, ayan, makulimlim. So pwede pa nating ibigyan sa kanila. Wala nang problema kung medyo basa pa, dahil hindi naman yun yung basa na umabot na magdamag. Okay, tsaka okay pa naman sila sa ganong sistema ng pagpapakain. Ngayon, ito yung reserva ko, pakita ko sa inyo. Yan, ito ang aking imbakan ng kanilang pagkain na kinumpay ko kahapon. Ito yung isa. Ginamit kong pantali dyan ay syempre yung ganito, ginagamit ko dati sa aking kambing or aso. Yan, pambigkis ko lang para pag binuhat mo sila magwahiwalay. Tapos yung isa, yan, syempre may mga aso rin kami, so may mga dog food na kinakain. Tapos syempre yung dog food pag naubos na isa ko, ginagamit ko palalagyan ng napier na pangumpay sa kanila. Yan. Yan, so may reserva na ako dito na pwede yan pandalawang araw. Okay, so gusto mo bigay sila ng bigla na isang araw, pwede, pero busog na busog sila sigurado na sa hapon. Tapos syempre kung gusto mo rin na ma-maximize pa at sa loob sila kumakain, lagyan mo sa pakainan na ganito or yung mas mababa pa, pwede mo durugin yan dito. Meron akong chopper na yung ating garden chipper. Okay, na pag pinasok mo dyan, durog na siyang lalabas dito. Tapos siyempre mas mabilis siyang makain at ma-digest na kambing. Pero ako naman kasi gusto ko na binibigay sa kanila ng ganitong state yung kanilang mga pagkain para mas ma-enjoy nila. Para kasing ginagawa nila doon, kinakagat tapos hinahalit nila. Nagkakaroon din ng exercise yung mga muscles nila sa leg. Yan, sa kanilang neck muscles. Okay, meron din akong reserbang molasses para sa pagpapainom sa kanila at nandun yung asin ko sa kabila. Okay, tinatakpan ko yan dito. Yan, may steel matting syempre para hindi mapasok ng mga aking mga manok. Yan, pag napasok kasi yan ng mga manok at tinambayan nila, mangyayari po dyan titigilan nila yan doon, tutulugan nila. At pag tinulugan nila, ayan ang kasunod, yung mga ipot. Yan, at syempre pag may ipot na manok, hindi na yan kakainin ng ating mga kambing. Okay, pasensya na pagka lumalakad tayong ganito, magalaw yung video, pero syempre ang pakinggan nyo na lang ay yung ating mga sinasabi. Yan, yung magagamit nyo kasi yan sa inyong farm, kasi yung mga mag-aalaga ng kambing dyan, madalas ay excited masyado. Ang ginagawa nila, bili agad na kambing na hindi na sila nagpe-prepare pagdating sa pagkain. Okay, ngayon may nag-prepare ng lugar, ang gaganda, may bakod, may kulungan, pero pag tinignan mo yung paligid nila, walang pagkain, walang pagkukunan ng pagkain, diba? Wala man lang malapit na bagsakan or palengke na pwede ba kuha ng mga scraps. Yung talagang totally wala, diba? Kaya ingat pagka ganun, tansyahin nyo yung lugar. Kung meron kayong mga greens sa inyong lugar, yung mga damo, mga pwede nyo pagpastulan, yan, kahit ganun, ayan, sa labas ng gate namin papunta na doon sa may ilat na yan, ang dami pang green. Pero napapansin nyo, di ba, hindi ko sila dinadala pa doon sa ngayon, di ba, dahil marami pa akong nakukuha sa mga tabi-tabi. Ayan, yung kinukunan ko nito na pier ay kapitbahay namin. Yan, yung sa kanila kasi yan, nabili nila yung lupang yon sa dating may baka. Ngayon sila ngayon ay nagtatanim ng mga saging at nag-aalaga ng manok. O diba, so hindi nila kailangan yung napier, so kailangan nila doon malinis. So ang gagawin nila, gagastos sila sa pagpapalinis ng grass cutter, tutubo yan uli, diba? Ako mini-maintain ko na lang ng linisin yon sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa akin mga kambing dito. So bumababa yung mga napier doon, kahit pa paano lumuluwag at nasisikatan ng magandang araw yung iba pa nila mga panin.
At unti-unti habang nawawala yung napier, ako naman tuluyan na nakakapagparami dito sa sarili kong lupa. Ayan, bumili pa po ako sa Tarlac ng patchong napier, yung matataas yun eh. Ayan. So try natin, pakita natin sa video ito since may time pa tayo, explain natin sa nila. Yan, dito ako kasi pagka yung maganda yung panahon at marami akong time, wala masyadong ginagawa, nagpapastol ako o nagsusuga ako sa kanila dito. Yan. Okay, pag lumabas ako dyan ay nakarating tayo dito. Yan. Titipid ko yung space ng cellphone ko kasi minsan bigla na napuputol yung video ko dahil wala nang space yung cellphone. Okay, papalit na ako ng phone para makapag-share ako ng mas mahabang video sa inyo. Ito, magulayan ko yan kaya hindi ko sila pinapastol ngayon dyan. Okay, pagdating po dito, yan patchong napier, tinusok ko lang sila dyan. Okay, maliliit pa yan. Tapos din sila. Ngayon yung mga magugulang nilang suloy, dito ko nilalagay, buhayin na rin hanggang sa kumalat din ang kumalat dun sa dati kong taniman ng kape. Yan. Medyo mababa na kasi ang demand ng kape ngayon dito sa atin, kaya medyo nagbawas din tayo. Okay, so yan po, yan yung iba ko pang tanim. Kasi iba dito yung tinatabas kong damo galing sa ating vegetable garden, binibigay ko rin sa kambing. At pagdating ng mga susunod na linggo, yung mais na nakikita nyo doon, ipapakain ko na rin sa kanila. Kasi nagamit ko na yun na-harvest ko na. Ngayon lang meron pa ako sitaw doon, kaya hindi ko pa kinukuha. Okay, dahil pa dito. Okay, so yun lang. Hindi porke umulan ay hirap na tayo sa pakain. Okay yan, kaya natin yung i-sustain dahil meron tayong sistema. Yan, yung sistema na yan, hindi natin nakuha yan sa overnight lang. Yan, inaral natin sa ilang taon nating pagkakambing, pag-attend ng mga seminars, training, pagbabasa, panonood ng mga videos, at pagtatanong sa mga veterano na magkakambing ng iba't ibang tips and tricks ng pagkakambing. Yan, kaya panoorin nyo ang mga videos at wag lang yung sa akin, manood din kayo ng sa agribusiness, yung sa DA, pag may seminar ng mga state university sa inyong lugar, manood kayo para naman magkaroon kayo ng idea at balang araw mas madali sa inyo ang magkambing. Okay, sana may natutunan po. Salamat sa panonood, subscribe na, bye bye.